Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po medyo hindi po maganda ang balita na ikikwento ko po sa inyo at ilalabas ko po ang saloobin ko tungkol po dito sa nangyayari po na sitwasyon sa ating bayan. Meron po ako sa inyong sasabihin at talagang ito ho ay malamang sa ikakagulat ho nyo niyo kasi magdidesisyon po ako na hindi ko ho kaya. Pero kailangan. Hindi ko ho kaya dahil alam kong marami sa atin ang umaasa sa vlog na ito, sa channel na ito. Marami po sa atin ang naniniwala po sa channel na ito at umaasa sa balita. Sabi nga nila, hindi na nga ho daw sila nanonood ng ibang balita dito na lang din po sa channel natin at maging sa iba pang mga banateros. Pero alam nyo ho, sa mga sitwasyong nangyayari, tulad nga rin ho ng mga iba pa ho kong demanda, kailangan ko na po magdesisyon sa buhay ko na tuloy-tuloy lamang po tayo. At syempre, tuwan-tuwa po tayo. Bakit kanyo? Kasi umikot na naman ang tumbong. Umikot na naman ang tumbong ng kalaban natin. Tawang-tawa po ako. Kasi nga ho, bakit pati ko dinamay sa demanda? Wala naman ako doon. Bakit mo ako dinamay? Isa lang po ang ibig sabihin niya, mga kababayan. Isa lang po ibig sabihin niyan. Siya po ay tinamaan ng mga sinasabi natin sa ating channel. At hindi na po siya nakakapag-isip ng tama. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Kasi nga po, hindi niya alam kung ano ba talaga ang ididemanda niya. Ano ba talaga ang ididemanda niya? At higit sa lahat, sino-sino ba dapat ang ididemanda niya? Pati ko na damay. Mantakin mo ha. 5 banateros, 4 ang naan doon. Ako lang ang wala, ako pa ang inilagay. Pambihirang buhay ere. Pumunta lang ako doon ng 3 araw, tapos umuwi na rin ako. Wala ako nung panahon na lumusob kayo. Wala ako nung pangalawang araw. Nandun lang ako nung panahon na nagpunta doon si VP Sara Duterte. Tapos umuwi na rin ako kaagad. Habang kayo, yung mga banateros na andoon, 4 silang na andoon, nakababa, doon na natutulog, nag-aamuyan na ng mga brief nila. Tapos ako ang ididemanda mo, Tore. Ano nangyari sa'yo? Dinaig mo pa si Diwata, hindi alam ang gagawin kung magbebenta ba, magiging vendor ba, o magiging politiko. Pambihira ka talaga, Tore. Di ko maintindihan sa'yo. Ano ba nangyayari? Ano nangyayari sa kapulisan natin? Bakit hindi alam ang gagawin? Bakit pati ko dinamay nyo? Eto, pag-usapan natin na maigi. Pag-usapan natin na maigi ang mga pangyayari tungkol dyan. Ito nga, mga kababayan, ito, seryosohan naman tayo, kayo naman. Mga kababayan, ito na nga. So ito si Tore ay nagdemanda. Pero alam nyo, sobrang naiyak po ako. Naiyak po ako sa katatawa. Kasi nung unang-una pa lang, nasabi ko, ay, nandun yung pangalan ko. Siguro malamang sa malamang nandun si Boss Dada, si Coach Oli, si Master Judea, at saka si Jay Guevara. Pambihira, wala sila. Talagang naiyak ako. Sabi ko, ano to, Tore? Ano to? What kind of mistake is this? Wala ako doon. Bakit ako ang dinamay mo?
Hindi kita hinarang, hindi kita nakita, hindi kita minura. Wala akong ginawa sa'yo, tas akong dinimanda mo. Ano yun, Tore? Ano, napagkamalan mo ako si Boss Dada? Oh, alam ko mas malaki ang katawan ni Boss Dada, mas maskulado siya, pero mas yummy ako. Hindi ko maintindihan, Tore, kung ano na naman pumasok sa kukote mo. At bakit mo ako dinamay dyan? Bantakin mo ako, wala ako doon. Anak ng wewe naman. O ito panoorin nyo kung ano yung sinasabi ni Tore kung bakit daw siya nagdemanda. Pero meron akong paliwanag dyan. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nagdemanda si Tore at ano sa tingin ko ang dahilan kung bakit niya ginawa yung isa na namang pamamaraan ng panggigipit sa mga kalaban ng administrasyong ito. Naku po, di maganda yan, di maganda. O, eto na panoorin natin tong news tingnan ninyo. Hihimay-himayin natin. O, pasok. Ibinasura ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na hospital arrest ni Pastor Apollo Kibuloy na naharap sa patong-patong na kaso. Ito muna, pansinin ninyo pinagsama ng GMA yung pagtanggi ng hospital arrest ng korte tungkol kay Pastor Kibuloy. Ngayon, wala naman pong problema yon kung talagang itatanggi ng korte dahil yun naman po ay nasa jurisdiction ng korte. Pero yung pagsama lang nila doon sa balita nan at saka doon sa balita ng pagdedemanda, halata pong meron po talagang pagdidiin kay Pastor Kibuloy at maging sa mga kasamahan sa KOJC. Iaapila umano yan ng kanyang abogado na sinampakan naman ng reklamong sedisyon kasunod ng umano'y pagharang sa pagsilbi ng arrest warrant sa pastor. Nakatutok si Mark Salazar. Sa halip na makulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, naisana ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na ma-hospital arrest na lamang para mabantayan ang kanyang kalusugan. Kaya naman po kasi yan ang sinabi ni Pastor Kibuloy o ng kanyang abogado ay dahil alam niyo ho ba na mukha lang bata si Pastor Kibuloy pero siya po ay naoperahan na po sa puso at saka siya po ay matanda na po. 70 mahigit na po si Pastor Kibuloy. Kaya naman po, siya po ay under maintenance. Hindi lang alam ng tao yan, pero yan ang alam kong dineclare ng abogado ni Pastor Kibuloy. Matatandaang nakakulong si Kibuloy dahil sa mga kasong child abuse at human trafficking. Pero ang hiling ni Kibuloy na hospital arrest, hindi pinayagan ng Pasig RTC Branch 159 na dumidinig sa kanyang kaso. Ayon sa abogado ni Kibuloy, ang sabi ng korte, kung magkakaroon siya ng health emergency, may general hospital naman sa loob mismo ng Camp Crame kung saan pwede siyang isugod. Iaapila raw ng abogado ni Kibuloy ang desisyon. Kung denied lang yung Veterans Memorial at saka yung Davao, hindi naman kami nag-ask ng Davao Hospital. Yung sa amin, Veterans Memorial Hospital or if allowed, Medical City because that has been his hospital for quite a time already. So we will try to file an MR and prove to the court, of course, that we will try, that this is the recommendation of his doctors. Tumanggi si Attorney Israelito Torion na idetalye kung may karamdaman ba ang kanyang kliyente. Pero nauna nang sinabi ng PNP na maayos ang kalusugan ng KOJC leader. Base sa daily assessment na isinasagawa ng mga doktor ng PNP General Hospital. Sa pre-trial hearing kanina sa Pasig Court, tinalakay din ang request sa korte ni Senator Risa Ontiveros na padaluhin si Kibuloy sa Senate investigation. Nagsumite ng oposisyon ng kampo ni Kibuloy bago ito desisyonan ng korte sa Martes. We honestly believe that this is no longer in aid of legislation, and besides, the case is already in court. If you are an accused and you would be appearing in the Senate, he will be subjected to so many questions, and the lawyer of the accused would not have the right to conduct redirect examination. At saka napaka-importante po niyan, ang akusado po kasi, di ba, kung mapapansin ninyo, pag ikaw ay sinerba ng warrant at ikaw ay isang akusado, hindi ka pa man din convicted,
ikaw po ay akusado pa lamang, ibig sabihin may presumption of innocence pa po yan, ikaw po ay may karapatang manahimik. Miranda rights po yan. May karapatang kang manahimik. Okay? Asa na po yung karapatan na yun kung pupunta siya ng Senado? Huwag na kayo magbasa ng Miranda rights, di ba? Kasi may karapatang ka manahimik at ang abogado mo ang magsasalita para sa'yo. Di ba? May ganun doon sa Miranda rights Kung wala kang ang abogado, magpo-provide ng ang gobyerno ng isang abogado para sa'yo. Pinapahalagahan ng karapatan ng isang akusado na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng abogado. Tama, mali. Sa Senado, kita nyo naman, pag humarap doon, walang walang right answer o wrong answer. Basta doon, Ontiveros answer lang ang gusto nilang marinig doon. Pag hindi yung gusto ni Ontiveros ang mangyayari, cite in contempt ka doon. Pangalawa, bawal ang abogadong magsalita para doon sa isang inakusa. So wala na po talagang saysay na mag-appear po siya sa Senado. Napakahalaga po doon na maintindihan natin. Kasi baka sabihin ng iba, bakit yung iba pang akusado katulad ni Mayor Guo? Sa totoo lang, yun din ang kanyang kaya nga kung papansinin ninyo. Di ba? Pumupunta siya doon, pag tinanong siya, hindi niya na sinasagot yung mga related sa kaso niya. Kasi nga, sinasabi niya, may karapatan siyang manahimik. So ganito rin po dito. May karapatan pong manahimik si Pastor Kibuloy at may karapatan dapat ang abogadong magsalita para sa kanya. Pero alam naman natin, hindi papayagan yun. So bababuyin lamang po siya ni Ontiveros. Alam mo naman si Ontiveros. Hindi natin alam. Baka lang naman. Ako'y nagtatanong lang naman. Baka naman mamaya hindi naman pala siya galit kay Pastor Kibuloy. Baka naman kursonada. Baka lang. Hindi ako sure. Nagtatanong lang ako. Yan ay malinaw na katanungan ni Banat Bay. Malay mo, hindi natin alam. Kung yan ba ay kursonada ni Ontiveros. Kasi mula pa lang sa simula, di ba? Talagang bukang bibig niya na si Pastor Kibuloy. Hindi natin alam. Hindi, kasi kung ang goal niya, kung ang goal niya ay usigin si Pastor Kibuloy, kung ang goal niya ay managot si Pastor Kibuloy, ayan na ang korte. Hawak na siya, nasa jurisdiction na siya ng korte. That warrant only means that the court or the judge na nagbigay ng warrant na yon ay nasa jurisdiction na siya. Ibig sabihin, eto na, sinisimulan na yung kaso niya. Para saan pa? Para ke? Bakit pa pupunta sa Senado? Unless may ibang intensyon si Ontiveros. Ang pakit naman kung sasabihin kong ang intensyon niya ay siraan si Pastor Kibuloy. Ang intensyon niya ay babuyin si Pastor Kibuloy. Kaya sabihin na lang natin, baka naman ang intensyon niya ay kursonada niya si Pastor Kibuloy. Baka lang ako'y nagtatanong lang. Di ba? Gago! Tuloy. In order to clarify supposedly the answers of the accused. So that would be grossly unfair. Kanina naman, mismong si dating Yan na, si Dare. Akala ko sorry. Akala ko magpa-file Kasi nakita ko doon nag-file. Ay, iba pala yun. Si Diwata pala yun. PNP Region 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III ang nagtungo sa DOJ para panumpaan ang kanyang reklamong sedition at inciting to sedition laban kay Attorney Torion, Sedition and inciting to sedition. Okay. JC Executive Secretary Eleanor Cardona, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, at siyam na iba pa, kabilang ang ilang vloggers. Di yung pa binanggit pangalang. Hindi, kasi ganyan talaga ang mga media, insecure sa mga vlogger. Kasi mas maraming pa nanonood sa vlogger kaysa sa media. Totoo lang naman Hindi, walang biro. Pero ayaw mo na. Tungkol ito sa pagharang nila habang ayan. Tungkol daw sa pagharang. Inciting to sedition at sedition, pero tungkol sa pagharang.
Alam mo, basta meron akong kilalang abogado nung narinig ito, na idinimanda si Atty. Torion, tawa ng tawa. Abogado, nung akusado, ang idinimanda mo ng sedition at saka inciting to sedition. Sedition, inciting to sedition, tapos ang ebidensya mo ay pagharang ng mga taga-KOJC. Sablay eh. Kasi sana obstruction of justice ang ikinaso mo. Hindi sedition at saka inciting to sedition. Dapat obstruction of justice kasi hinaharangan, yun ang sinasabi mo, hinaharangan yung pag-serve nyo ng warrant. So, bakit niya ginawang sedition at saka inciting to sedition? Kasi nga, para mas mabigat yung kaso. E-explain ko sa inyo mamaya kung bakit mas gusto niya mas mabigat ang kaso kesa sa obstruction of justice lang. Explain ko sa inyo yan maya-maya. Ha? Tapos, ito pa isang sablay. Asan si Banat Bay dyan? Asan si Banat Bay dyan? Hoy! Sa kasalukuyang may sakit po ako niyan. Paano ako napunta dyan? Di ba maalala ninyo kayo mga subscriber ko? Kung maaalala ninyo, sabi ko pa nga, di ba, na parang sabi nila Boss Dada, nila Coach Oli, alam mo, blessing in disguise na meron kang sakit. Kasi baka hindi mo kayanin dito. Kasi alam nila sakitin ako eh. Alam nila kung may asthma po ako eh. So alam po nilang baka hindi ko kayanin. Kasi nga, yung nangyari doon, naalala nyo, binomba sila ng, what do you call this, yung peppers, di ko alam kung pepper spray ba yun, smoke grenade or tear gas, basta yun eh, binomba sila, yung mausok na yun, di ba? Tapos kahit nga sila Boss Dada, inisprayan pa dito, naubo-ubo sila, kaya nga sabi nila, buti wala ka dito, may sakit ka pa naman, blessing in disguise daw yung may sakit ako. Alam naman ng mga viewers yun. Si Tori lang may hindi alam nun. Mantakin mo, nandun silang tatlo. Yung una, tatlo lang sila eh. Kasi nung hindi pa lumulusob, 4 sila doon. Tapos nung lumusob na, nakauwi na si Jay, kinabukasan, 3 na lang sila. 3 sila nandyan eh. O basta pakalat-kalat sila dyan. O, although si Coach Oli nandun sa taas, kumakain ng mangustin. Biro lang. Kaya totoo naman eh. Wala ako dyan. Tapos after nyan, bumalik kami pumunta kami ni Jay Guevara. Si Jay Guevara bumalik. Pumunta kami diyan. Tapos ano nangyari? Di ba? Nag-stay siya diyan. Ako 3 araw lang. Pagkatapos ng speech ni BP Sara Duterte, umuwi na rin ako. Tama, mali? Ayun na nangyari diyan. Kaya nga nakakatawa talaga. Kaya naiyak po ako kay Tori. Naiyak po talaga ako sa ginawa ni Toring. Katatawanan na naman. Sinusubok iserve noong Agosto ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at kanyang mga co-accused. Nakita nyo naman, the government is serving a warrant of arrest against 5 fugitives and they're preventing us from doing so. Kita nyo na. Sedition at inciting to sedition, but his evidence is, kita nyo naman, nagsiserve kami ng warrant. Pero tinutulan kami. Sabi ko, pambihira. Ako hindi abogado. Hindi ako abogado. Pero sigurado naman ako na parang ganun yun. Iba yung dahilan mo, iba yung dinimanda mo. Ano to? Hindi. Iba yung dahilan mo o yung ebidensya mo, iba yung klase ng pagdemanda mo, tapos ibang tao pa yung dinimanda mo. Kakatawa talaga, grabe oh. Alam mo, sir, General Torre, hindi ko magets kung saan anggulo mo nakita na ako'y nandun. Paano ko napunta dun? Hindi, papaki-explain. Initially, ang mga knowledge namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the government, to prevent... Alam mo, wala nagaganon. Walang nananawagan to rise against the government. As a matter of fact, ang panawagan lang natin, ipanalangin natin. Ako nga, eto ha,
Sir, ilang beses akong binatikos. Bakit to, kanyo? Kasi lagi ko kinuquote yung Romans 13 verse 1. Because I always believe the Romans 13 verse 1, hindi pwedeng burahin yun. Submit to the authority. No authority on earth na hindi inalaw ng Panginoon. Kaya submit to the authority. Never rebel against the authority. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Mula noon hanggang ngayon, paulit-ulit ko. Sa rally, yan din ang sinabi ko. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Kasi yun ang sa tingin kong panawagan ko bilang isang vlogger na sabihin sa bawat rally, sa bawat live, na to submit to the authority. We can criticize and yet submitting to the authority and not rebelling against the authority. I always say that. Kasi mananagot ako sa Panginoon pag sinabi kong magrebelde tayo sa gobyerno, pabagsakin natin ang gobyerno. Never. As a matter of fact, o ito ha, Tore ha, makinig ka. As a matter of fact, ilang beses ako sinabihan na bayaran because I never called for the resignation of Marcos. You know why? Ha? You know why? Because I believe hindi naman siya magre-resign. So what's the use of calling for a resignation? Second, that is not the call of PRRD. Never siya nagsabing, di ba sabi niya nga, there's no need for resignation? Ano lang ang ating sinasabi? Paulit-ulit. We are calling sa AFP to do the legal way, legal, of defending the Constitution. If you think na aapi na ang taong bayan, therefore defend the Constitution. Paulit-ulit ko mo sinasabi yan. Hindi ko maintindihan, Torres, saan mo nakuha yan? Walang problema eh. Kung iba, okay, sige, bahala ka. Ganun. Ilang beses nga ho tayong napuna, di ba? Bakit? Hindi tayo naniniwala dun sa pumupunta sa EDSA. Tama, mali. Hello? Nakikinig ka? Nakikinig ka po ba? Sir, ilang beses kong sinabi yan. As a matter of fact, pag uwi ko dito, nagsalita ako sa liwasan. At alam mo sinabi ko sa liwasan? You know the solution in this country? Yung if my people will humble themselves, pray, and turn from their wicked ways, that's the only time there would be healing in this country. Paulit-ulit ko sinabi doon sa liwasan yun. Wala akong sinabing, mag-alsa tayo! Wala. Bakit? Hindi gagawin ng mga taga-KOJC mag-alsa. Dahil naniniwala din sila sa Romans 13 verse 1. So why would I say that? As a matter of fact, pagbaba ko nga doon, lumapit sa akin yung isang vlogger na bumalimbing na. Sabi niya sa akin, akala ko kung sino yung pastor na yung nagsasalita, puro verse ang ginamit ko. Wala ni sa isang verse kong ginamit na labanan ng gobyerno to. Bakit? Imposible, sir. Walang ganun. Mas naniniwala ako sa kapangyarihan ng kataas-taasan at Panginoon ng mga Panginoon kesa sa presidente natin. Kung gusto niyang matanggal si Marcos bukas na bukas, kaya niyang tanggalin ang hininga ng ating Pangulo. So, hindi hawak ng kahit sino man ang pinuno kung hindi ang ating Panginoong lumikha sa atin. Alam mo yan. Yan ang paniniwala ko. Never akong naniwala sa rebellion. Wala ka makikita sa vlog ko na nagsabi ako, magrebelde tayo, mag-aklas tayo. As a matter of fact, anong pa sinasabi ko? Ang tunay na EDSA ay nasa social media. Wala sa karsada. Ilang beses nga kami napagbintangan eh. Na, bakit di kayo nananawagan? Bakit di kayo nagbubunta sa EDSA? Bakit di kayo nagaganito? Bakit di kayo nagrarally? Bakit kanyo? Kasi yun ang paniniwala namin. Yun ang paniniwala ng Banateros. Hindi sa karsada ang tunay na laban. Ang tunay na laban ay nasaan? Nasa tuhod. Bakit tuhod? Tuhurin mo. Hindi. Joke lang. Alam niyo ba't nasa tuhod? Panalangin. That's the only way that this country will change.
Wala eh. Alam mo, sa totoo lang, yun ang sagot eh. Panginoon lang eh. Kung gusto magbago ng Panginoon, isang earthquake lang, giba itong buong Pilipinas eh. Hindi totoo, wala akong biro. Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi yan eh. Hindi ko maintindihan kung saan nakuha ni Torre na idamay ang pangalan ko. Torre, dati ka pa namang Iglesia ni Cristo. Tapos ganyan ka umasal. Eh mga taga-Iglesia ni Cristo ngayon, grabe ho ang pananampalataya niyan. Di ba? Never ho yan nagrebelde. Never ho sumali yan sa mga rebellion. Yan ang kanilang paniniwala. KOJC, ganun din ang paniniwala. Walang rebellion na mangyayari. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung sedition at saka inciting to sedition. Yung obstruction, yun, medyo pwede mo pang ilaban yun, pero talo ka pa rin doon kasi wala naman talaga nag-obstruct sa inyo dahil pinagbigyan naman kayong pumasok. Di ba? Kaya kayo hinarang nung una ay dahil wala kayong pinipresentang papel. Pero alam nyo, mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit nagdemanda si Torre. The police from serving the warrant of arrest and many others. It's just a sidetracking issue and it will never bother me. I have to concentrate on my job. Sinusubukan ng Ayan ang unang pahayag. Sabi nga ni Atty. Torion. Siyempre, isang target diyan talaga si Atty. Torion para ma-sidetrack ho siya doon sa defense na ginagawa niya kay Pastor Kibuloy. GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang idinawit sa reklamo. Wala naman kayo. Kasinungalingan yan. Sorry GMA Ito sabi ng GMA, sinusubukan pa ng GMA News na hingin ang panig ng iba pang mga akusado. Wala naman ako natanggap. Nagluloko kayo, pinagluloko nyo ko. Wala po ako natanggap sorry, hindi totoo yan. Kasi kung lahat na akusado, di sana patay ko tinanong nyo. Bakit kanyo? Nung issue kay Trillanes, tinanong nyo ako eh. Na-message nyo ako eh. Nung issue kay Trillanes sumagot ako. Kahit hindi nyo binalita. I think. Hindi ako sure kung nabalita o hindi. Just to be honest, hindi ako sure. Pero kinuha nyo yung aking panig. Pero this time wala naman kayo kinuhang panig sa akin. To concentrate on my job. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang idinawit sa reklamo. Para sa GMA Integrated News. Walang ganon. Ito si Atty. Torion, pakinggan natin kung ano yung kanyang sinabi patungkol dyan sa issue na yan. Okay? Anong, pasok. All viewers po ng SMN9. Magandang gabi po. Mayong gabi. Opo, parang hindi pa tapos itong si General Torre po dito sa kanyang pag-uusig sa KOJC. Ano pong masasabi nyo dito? Kayo pong number 1 sa listahan po, attorney. Oo nga number 1 ako sa kanyang listahan doon sa complaint niya for sedition, inciting to sedition, as well as obstruction of justice. He must have placed me a special portion of his heart why he made me number 1 in his criminal complaint. And but we will just await the service of subpoena for us to submit a counter affidavit. And then we will craft a very excellent counter affidavit proving our innocence of the charges filed against us, and we will leave everything to Allah subhanahu wa ta'ala. I know that we will ultimately be found innocent of whatever charges that he filed against us. Opo, pero para sa kalaman lang ng lahat, sa pagkakalam nyo po sa batas, lalo na dito sa sinampang kaso po ninyo, ano po ito po, sir? Itong sedition? Itong inciting to sedition, kaya nga I have to really read it pa, Sir Radmar, kasi I don't want to speculate. Di ko pa na kita yung, sige ako, I have been always thinking and anticipating because he has been threatening on air and in the media that he will be filing cases against us. And I was wondering kung ano ba yung mga inciting to sedition or obstruction of justice na nakasaad doon sa sa kanyang complaint,
Kasi sige ako Ayun, nakukuha nyo mga kababayan. Wala talaga eh. Alam nyo kung bakit wala sa CD. Ito ang pinakamatalinong nakilala ko na napaka-gentleman. Etong si Atty. Torion. Kahit kaaway niya na, kahit kalaban na niya, napaka-gentleman po ito magsalita sa kalaban niya. Hindi po ito yung bumabanat, hindi po ito yung nambababoy, hindi po ito yung bumibitaw ng alam mo. Kasi may mga abogadong katulad nila Atty. Roque, Atty. Topacio, Atty. Panelo na medyo bumabanat. Ito hindi, hindi ko naman sinasabing masama yung iba ha. Ito lang, masyado siyang relax magsalita, mabait magsalita, hindi ho ganun. Kaya walang, sabi ko nga, saang part, nagsabi nag-engganyo siya ng rebellion o sedition dito sa KOJC. Wala ho talaga. Kaya dito mo malalaman na feeling ko talaga ang kaso ay yung obstruction of justice. Kasi yun yung laman ng puso ni Torre. Kaya nga nung nagsalita siya at tinanong siya, ang issue niya yung obstruction of justice. Pero bakit niya ginawang sedition? Bakit niya ginawang citing to sedition? Nako po, yan ang ating alamin, ha? anticipate, wala naman akong makita na possible instance that I, committed these crimes na I committed an act or any speech that would incite individuals to violently rebel against the authority of the government, no? Because that is the essence of sedition. When you try to hark upon certain people to rebel against the government, that's sedition. Wala akong makita na instance na na nangyari yan. But I have to read the complaint. I have to receive the complaint so that I will understand. And I would be able to digest the essence of the complaint filed by General Torre. Kung tatanungin mo, attorney, yung mga ordinaryong tao at tungkol dyan sa sedition, citing to sedition, ang unang papasok agad siguro sa isip nila yung mga ginagawa ng mga makakaliwang grupo, no, lalo na sasabihin ibagsak yung mga pero wala tayong nakikita nga ganun, no, though active pa rin yung mga makakaliwang grupo, pero dito sa issue na ito actually kumbaga natapos na nga lahat ng tong issue na ito dahil nga sa pagsuko po ng butihing pastor. Yes po. Because when you say inciting to sedition, you to incite, meaning to hark upon the people, the illegal act of inciting or inviting people to resist or rebel against the government. That's the essence of inciting to sedition. And never in my interviews did I do that, no? Kaya nga I have to look at the specific allegations made by General Torre so that I can intelligibly make my own defense, no? Not only for myself but also for the other respondents that are stated in the complaint. Pero nakikita niyo po ba na possible na kaya naghahain siya ng kaso para matabunan yung posibleng mga nagawang paglabag din doon sa mahigit 2 linggo na paggubgob po sa Central Compound ng KOJC? Oo. Honestly, parang niya ito, parang smoke screen niya ito para hindi na mapag-usapan yung kanyang warrant of arrest na ginawa niya more than a search warrant, no? And we have been discussing that a warrant of arrest as against Sylvia Simanes cannot be used as a license to convert the KOJC compound into a police, garrison, no? And that's what he did. And not only that, he engaged in mining activities there, no? He imagine, warrant of arrest lang, ayaw mo na umalis sa lugar na yun, and then ginawa mo na yung bahay, ginawa mo na yung garrison, hindi lang yun, no? Naghukay ka pa doon sa eskwelahan, no? That's unprecedented in Philippine history. You know, time will pass by and
our law students would be talking about this case, and they will always remember this case as a unique incident in Philippine history where a general of the Philippine National Police has done moves which are unprecedented in any of our history, no? Where he used a single warrant of arrest, which he showed to us as a license to sequester a private entity's properties, no, and treated it as his house or a garrison, no, and as if he was already the owner thereof by controlling the. So para sinasabi dito ni Atty. Torion, para makaiwas sa issue, ayan na po, parang nagdemanda po si Torre. Alam mo ako, ito lang. Ito, makinig lang po kayo. Hindi na natin tutuloy ito. Mahaba po ito interview. Pwede nyo naman pong panoorin yan sa SMNI. Sa kapartner mo sa Balita at Serbisyo channel. Panoorin po nyo yan. Mag-follow din po tayo. Pero ito lang po kasi yon. Ito ang sa tingin kong dahilan kung bakit nagdemanda si Torre. Ito, tingin ko lamang po ito na dahilan. Number one, kung maaalala ninyo, ilang beses sinabi mo po ng mga taga-SMNI, lalo-lalo na doon sa mga press briefing o press con ng SMNI at saka ng KOJC, na ito po daw ay ididemanda nila si Torre. Okay? At sa tingin ko po, ito po'y nagawa na. Okay? Nagawa na ho ito sa pagkakaalam ko na nagdemanda, tahimik lamang. Kaya nga merong isang abogadong nagsabi sa akin nung nakakausap ko kanina, kwentuhan kami, sabi niya, normal yan. Anong normal? Sabi ko, normal na mag-counter ng demanda ang isang idinimanda na. Bakit kanyo? Kasi para makipag-areglo. Nagigets nyo? Bakit to kanyo? Kasi ganito, it's really obvious na meron talagang hindi magandang ginawa si Torre during the operation noon sa KOJC. Nandyan yung paghuhukay. Tandaan ninyo serving of warrant of arrest yan. Hindi po yan search warrant. Magkaiba yun. Search warrant, pwede mong gawin lahat yan. Kung talagang specific na nandun. Ang hinahanap mo nandito, pwede. Pero yung warrant of arrest, serving ng warrant of arrest, hindi ka pwedeng magukay. Hindi ka pwedeng tumira. Hindi ka pwedeng manira ng gamit. At kung meron ka lang probable na nakita mo sa tingin mo na andon, doon pwede. Nagawa mo naman pumasok. Tumira ka pa nga. Ang tagal nyo pa nga doon. Ilang araw din yun? 12 days. Diba? Ganong katagal ho. Pinayagan kayo. Kapulisan. Walang problema. So, ang nakikita ko, dahil sa demanda ng KOJC kay Torre, kaya nag-counter ng demanda si Torre. Okay? Para, hindi ko alam kung para, demanda kayo O sige, magdemanda rin ako. Pero kung gusto nyo, usap tayo. Pwedeng ganon. Yun yung sinabing opinion ng isang abogado sa akin. Actually, hindi lang po siya abogado. Piskal po yung kausap ko. Sabi niya, talagang, yan, ginagawa talaga yan. Pag dinimanda sila, nagka-counter sila para makipag-areglo. Ika nga. Yan ang maaari. Hindi ko sure kung yan ang talagang tunay na dahilan ni Torre. Pero isa yan. So kung sa tingin nyo, yan ang dahilan, ilagay nyo, tama. Gusto niya makipag-areglo. Number 2, bakit kanyo hindi obstruction of justice ang kinaso at ang kinaso ay sedition? Kasi po, ang sedition po mga kababayan, ito po ay mas matindi. At ang sabi nga, although marami nagsasabi
bailable yan, blah blah blah. Hindi po bailable ang sedition. As a matter of fact, upon my research and upon, may mga tinanong ako abogado, ang sagot nila, sabi ng abogadong mga tinanong ko, non-bailable yan. Ito, papaliwanag natin, ha. Ito, isa sa mga na-research ko, oh. Duterte Alvarez may be liable for sedition. Nakasulat sa Philippine Star yan. Sedition, a non-bailable offense under Philippine law is an act either in writing or verbally broadcasting, blah 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 blah. So, ibig sabihin, hindi bailable. Ngayon, isa pa. Ito pang nakita ko. O yan. Kasi tinanong ko kung bailable. Ang sagot, no, sedition is not usually bailable in the Philippines. In case of sedition, blah, 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 bail may be denied to prevent acts that could threaten national security. Napapayagan lang daw ang bail, pero it's not a matter of right. Hindi mo karapatan. Kasi meron sa batas natin na talagang bailable. Karapatan mong mag-bail. Okay, halimbawa, libel. Karapatan mo mag-bail. Ibig sabihin, batas yun. Hindi ka pwedeng sabihan na hindi ka pwedeng mag-bail. Hindi. Karapatan mo yun. Kasi nga po, nasa batas yun. Dito, it's not bailable. But sometimes, yung judge, sinasabi nila, depende sa bigat nung kaso o nung ebidensya, sasabihin nung judge, sige, pwede ka mag-bail. Kung hindi ka naman threat sa national security. Nagigets nyo? So, gayon pa man, nakadepende sa judge. Hindi mo karapatan. So, sa tingin ko, mga kababayan, ito lang, sa tingin ko lang po, bakit, pansinin nyo, kinaso ni Torre sa DOJ? Alam naman po natin ng DOJ, di ba sila nga ang nagpo-prosecute ngayon kay Pastor Kibuloy? Alam naman natin kung ano nang stand ng DOJ sa KOJC. Alam na ho natin. Hindi na ho natin pwedeng masabing sila ay neutral lang. So, ibig sabihin, matik na magkakaroon ng probable cause. So, kung ibig sabihin magkakaroon ng probable cause, pupunta na kagad sa judge at yung judge kailangan mag-issue ng warrant. And because it is non-bailable, alam na natin ang kauuwian nito, mga kababayan. Even if masyadong malabo, dahil wala ho ako talagang masasabi na isipin nyo mga kababayan, ha? Kung merong sedition at inciting to sedition, di sana naging madugo yung nangyari sa KOJC. Isipin nyo, 12 days. Kung meron doong pag-aaklas o pag-aayang mag-aklas, di sana naging madugo yung pangyayari na naandun. Tama, mali. Diba? Eto nga kung maaalala nyo yung people power na kay ERAP, kung buhay na kayo nito, di ba yun, nagbabatuhan, may mga, alam mo yun, yung bote na may sunog, may apoy, tapos talaga nagkakasunog dun. Yun talagang pagre-rebelde yun. Naalala ko yun, talagang, yun ang EDSA geologs. Yung ang pinuno noon, hindi nakasuhan ng sedition. Hindi nga ho sila, wala hong rebellion na nangyaring nakasuhan sila doon. Ito, ang payapa. Ano ginagawa? Tuwing umaga, nagpe-praise and worship. Di ba? Anong parte dito na merong sedition ng KOJC? O merong pagre-rebelde, ika nga. O kahit yung mga tao, wala. Bakit ginawa yan? Kasi nga, matinding kaso yan. Although, I think, I still have hope that DOJ would talagang ibabagsak itong kaso na ito. Sabihin, i-re-reject. Di ba? Ibig sabihin, hindi ho
papanigan kasi napakalabo ho talaga, sir, mga ma'am. Napakalabo ho. Na ito po ay kung obstruction of justice, baka makakuha pa sila ng probable cause dun dahil may mga video na nagrarally, pwedeng ganun eh, di ba? Pwedeng palabasin nila na nag-o-obstruct ng justice. Pero ako, I believe in my heart, walang obstruction dun. Bakit? Nakapasok nga eh. Pinayagan nga kayong pumasok eh. As a matter of fact, nag-usap pa sila. May video yun, di ba? May video yun na nag-usap pa si Torion at saka si Atty. Torion at saka si Torre, di ba? Nag-usap pa sila. O, ito yung warrant. Papasok na kami. At exactly 5 o'clock ba yun? Nakalimutan ko na kung ano oras. Exactly 10 a.m. Basta ganun. Papasok kami. Okay. Walang problema, sir. Pasok kayo. O, there's no obstruction of justice. Wala pa nga sa oras, pinasok na yung likuran eh. Di ba? So, anong ibig ko lang sabihin, mga kababayan? Alam po natin kung ano ang dahilan ng kaso na ito. Ito'y isang halimbawa na naman ng panggigipit. Hindi lamang po sa KOJC, sa relihiyon, panggigipit ho. Bakit ho dinama yung isang vlogger na tulad ko? Para ho talagang matakot na lumaban o magbigay ng kritisismo sa gobyernong ito. Ako, mga kababayan, hindi po sa matapang ako. Hindi po sa ako'y malakas. Hindi po sa ako ay mayabang. Hindi po. Sa katunayan, ako po'y napagtanto ko po ito dahil ho doon sa mga kaso ko. Itong huling kasong kinakaharap ko, ito pong, kaso ko. Nangyari po na matindi ho. Matindi. Matinding to the point na napapaisip talaga ako. Is it worth yung ginagawang pagbablog? Is it worth na lumaban para sa bayan? Ako po ay napagastos na. Ang laki na ho ng aking ginastos. At the same time, na-istorbo na ako. Buti na lang at ako'y nagpapasalamat sa aking tatay at sa aking stepmom na talagang sinamahan po ako. Sinamahan ako sa lahat ng proseso, tinulungan ako, maayos to. At nag-uusap kami ng aking ama tungkol sa issue na ito, pinag-uusapan namin. At lagi niya lang sa akin sinasabi, whatever decision you would do. Kasi sinabi ko na sa kanya ito, Daddy, ganito. Minsan mapapaisip ako, is it worth it? Ganyan. Sabi niya, whatever decision you would, basta always remember lang na nandyan ang Panginoon. Huwag kang matakot. Sumunod ka lang sa utos ng Panginoon. Alam niyo mga kababayan, kahit po ako, sabi ko sa inyo, I'm not here to bring down the government. No, I do not believe that. I only believe in one thing. Kung ano ang gusto ng Panginoon, let the will of God happen to our country. Kasi hindi naman po natin hawak ito eh. Sabi nga, di ba, ng Psalm 24, Anong sabi doon? Napakaganda. We all memorize Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want, ganyan. Pero matinding Psalm 24. Anong sinabi niya doon? The earth is the Lord's. Sa Kanya ito. Ang buong earth ay sa Kanya. Everyone in it and the people in it. Hello? We will never forget that. Dapat nating hindi makalimutan yan. Ang mundo, ang earth, sa Panginoon yan. Ang mga taong naandyan, sa Panginoon yan. Ang nangyayari, sa Panginoon yan. Alam ng Panginoon ang lahat nangyayari. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ang importante kung ano yung sinabi ng Panginoon. Ano yun? Ipaglaban mo yung mga nangangailangan ng justice at yung mga walang boses sa lipunan. Ngayon, kung walang mangyari, nandyan ang Panginoon. He will do justice. Kung wala tayong makuhang justice sa earth,
there's justice after life. Let's trust the Lord that He would give justice